Yo yo, what is up mga Lodi? So dito tayo ngayon sa Aprilia Aprilia Vespa na scooter. So naglabas ako ng bagong bike. Oh yan oh, dito sa La Union. So yun, nilabas ko RSGT Sport 200 Street Gold. Sama ko ngayon si Mrs. So first ride pa lang to. Ano lang kita isakay sa baba. Medyo mataas. Alright. Pagas muna tayo. Naghihingalo. Ha? Ano ba lang sa likod? Di maganda. Mataas dito sa harap. Pagas muna. May free 1 liter lang. So gas muna tayo. Premium full tank. Ika muna girl. Let's go. 500 pesos. Mataas lang talaga siya, pero sanayan lang. So first ride, sama ang OBR pa ha. First ride pa to ha. Ay, ako na ayusin tong side mirror. Bakit? Nasasagi? Ay oo nga no. Di wag mo masyadong yan o, ilikod mo. Ayan mo na. So yan ang unang napansin ng OBR. Yung paa sumasayad dun sa gilid ng paa ko rin. I mean, sa calf ko. Nakakanibago. Iwas muna tayo sa checkpoint kasi mahirap na. Sana walang matsyambaan na checkpoint. Alright. Napaka-relax nito ah. Ang unang napansin kong ayaw ko talaga dito, itong levers niya. Sobrang layo. Pag maliit yung kamay mo, daliri, ganun, wala. Medyo mahirapan kang abutin. Kayang-kaya sa lubak ah. Suspension test. Ayos. Malaki rin siya tignan, parang ADV. Tama nga yung sabi ng mga ibang review, parang kang naka ADV yung dito sa cockpit niya. Ganda. Tapos lahat na information na kailangan mo nandyan na
Parang wala ka nang hahanapin. Hindi nga lang siya TFT, pero goods naman. Hindi naman big deal ang TFT sa digital, basta as long as lahat ng info nandyan, di ba? So kamustahin natin yung misis ko. Ano ay, komportable ka dyan? Ah, maganda yung upuan. Oh, flat. Tapos madali ka pang sumakay, no? Medyo mababa. So sa OBR ko wala nang problema. Very comfortable daw siya. Kaya ano to, sak na siya kaya mag-rides kami ng malayo. So ang inaano ko na lang dito, sinasanay ko yung taas niya, kasi mataas talaga yung seat height para sa height ko. By the way, I am 5'3", sa mga hindi nakakaalam. Kayang-kaya naman. Kasi ano naman naka-tiptoe, super tiptoe nga lang. Pero kaya naman. Madali naman siyang i-maneuver kasi magaan. Yun nga lang, talaga dapat palakasin mo yung mga muscle ng legs mo, lalo kung may OBR. Kasi syempre dodoble yung bigat, madadagdagan ng weight lalo sa traffic. Yun, sanayan lang, kunin lang yung tamang technique. Kasi kung mag-isa ko lang, walang problema. Pero pag dalawa kami, ang problema ko lang, syempre mas bibigat yung bike. Pero goods naman. Wala namang problema. So ngayon pinapakiramdaman ko pa lang, pero nakuha ko na siya, parang ADV lang din talaga. Observe ko muna yung mga iba kong mapapansin sa kanya. Ano to, ito pa lang natatakbo niya. Paano ba yan? 40 kilometer per hour. Teka, hindi ko alam palitan yung sa trip. Hindi ko alam palitan yung trip. Ano lang siya zero odo siya. So ayan naka 4 kilometers pa lang ako. Bagong bago. Break in muna natin to. Huwag muna natin banatan. Ay, saya. Ang dulas Ang dulas ng footboard. Marami siguro nalagay na wax. Nice one. Ito, nakakamiss sa scooter. Relax na relax lang. Napaka peaceful talaga magmotor pag hindi maingay ang tambutso. Yun nga lang, hindi napansinin. Kasi hindi naman kasi big bike pero soon pag naluma ito, papalitan ko rin yung exhaust nya para light saving na rin, weight saving na rin yun, di ba? So ngayon sulitin natin kasi brand new. Marami na mga available na accessories dito
Lumalabas na yung araw. Nice. Nice. Sarap. May kambal ito sa ano sa amin. Si Kuya Chucky. Ganito yung motor niya mismo, ganito. Itong kulay rin na to. So may twins na yung sa kanya. Pag nakita niya. Lumalabas na yung araw. Iitim ako nito. Tapos ang kagandahan pa nitong bike na to, itong kulay na to, talagang kakaiba yung kulay niya Kaya yun din nagustuhan ko sa kulay na to. Maganda yung, gusto ko yung color combination na ginawa ng Aprilia dito. Talagang magaling sila mag-combination ng kulay. Kahit medyo bright colors nga ganon. Tsaka dun siya pansinin yung kulay nito talaga. Palayo pa lang talaga, visible siya. Yun nagustuhan ko isa dito, yung visibility niya sa kalsada. Kitang kita ka talaga Kaya ito yung napili kong kulay. Sarap sa mata, street gold. Pero yellow yung ano niya, parang yellow yung kulay. Pero street gold yung sa pangalan. Hindi ko na alam sa ORCR, baka yellow rin lagay. Tulas. Up. Tingnan natin. Dito madalas yung HPG Side mirror ayusin ko din. Ito, dahan-dahan tayo dito. Alam ko kung saan nagpepesto yung mga LTO HPG na yan. Malapit naman na tayo naka 19 kilometers na rin tayo so far. Malayo-layo pa sa break-in na kilometers. Gagamitin ko sana to araw-araw, kaso yun nga walang walang registration. Hintay muna tayo sa buwan, tis. At sana sa time na yun walang mga ulan-ulan. Kumbaga happy weather. Yeah, tayo natin sa lubak. Alright. Parang wala lang Ayos na ayos Pero sa likod parang pag medyo malalim yung lubak, parang nararamdaman kong ano siya. Hindi ko lang alam kung mag-isa ko siguro okay lang. Pero may back ride kasi ako, hindi ko pa kasi naayos yung settings ng shock sa likod. Pwede naman patigasin. Parang ano kasi siya kumbaga tumutukod, tawag pa doon, yung talagang nag-ano na yung spring niya, nagdidikit-dikit na dahil sa bigat ng sakay ganon. Pero pwede naman i-adjust, so pag-aaralan ko pa lang siya. Sa ngayon, yun lang napansin ko, parang merong tumutukod sa likod pag malalim yung bump. Pero sa harap walang problema, sobrang chill. Siguro naka-design to sa pa lang, solo riding. Ganda. Komportable ka kahit sa lubak? Matagtag? Oh, yun yung sinasabi ko, medyo matagtag siya kasi malambot Kaya dadagdagan natin ng ng weight. May adjust natin, patitigasin natin konti para mas maganda yung play. Para para observe na natin, experiment.
Depende sa weight ng rider, di ba? So yun pa lang naman ang una ko napansin. Yun, yun yung mga ano ko, yung mga first na impression, yung mga una kong napansin dito sa bike. Galing Gasa hanggang dito, nagre-record pa ba? Oo. So yun yung mga napansin ko within 22 kilometers na ride. So punta muna kami dito sa hospital, may bibistahin, kaya babay na muna mga lods. Update ko kayo sa mga sumusunod na vlog natin dito sa bike. Marami pa tayong pag-uusapan dito. So see you, ride safe, and please